Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Ihatid ko lang muna ngayon si Angelo sa work niya. Tapos pupunta ako sa post office kasi ang dami kong natanggap na sulat na hindi naman sa akin, pero naka-address dito sa bahay. So siguro yung mga dating nakatira to sa bahay, no. At sa sobrang dami ng sulat nila, talagang naisip ko siguro ang dami talagang nagpapalit-palit dito sa bahay na to kasi ang dami mga iba't ibang pangalan. May Russian, may Chinese, may Korean, may Canadian names. Siyempre ako rin Pilipino. So sabi ko nga, dami sigurong tumira dito sa bahay na to. At yun nga sabi ko napupuno yung aming lagayan, yung lagayan namin ng sulat dito sa harap ng pinto. Kaya nga pag tumitingin tayo ng sulat, sobrang dami na natatanggap natin maliban pa sa mga flyers. So ngayon naipon na tong mga sulat na to sa sobrang dami. Ibabalik ko to sa post office para ma-i-return sa sender. At syempre para malaman naman nila na wala nang nakatirang ganitong pangalan dito sa bahay, di ba? Karahatid ko lang muna si Angelo. Saan na ba yung anak ko? At wala pa. Ayun na, pumasok na yung aking Junaki sa trabaho. Hindi na natin na-i-vlog kasi malilate na siya. Ang pasok niya alauna, 1:05 na. Ang pasok niya is 2:00. Sabi nung boss niya kung pwede pumasok siya ng mas maaga, 5 minutes bago mag-alauna nung natanggap niya yung message. So sabi ko, o sige na anak, hatid na kita. At sayang naman yung isang oras, di ba? So dali-dali kami nagpunta rito. Yan nga, 1:06 na, pero okay pa rin yan. Ang mahalaga pumasok siya ng maaga, so meron siyang extra kahit pa paano. Anyway, dalhin na natin tong sulat sa post office. Hindi ko rin kasi minsan matsyempohan yung nagdadala ng sulat sa bahay. Kaya nagbibigay ako ng time para isauli itong mga sulat na to dito sa post office. At ayoko na maitapon to. Kung hindi sa akin, itatapon ko na. Baka importante itong mga sulat na to. Kaya I'll make sure na ako mismo yung magre-return nito dito sa post office. Hello, good afternoon. I'm just going to return this letter. They are not living in the same address sure. anymore. We'll do the return to senders. Okay. Thank you. Have a good day. Kailangan ko na yatang linisin tong sasakyan natin Sobrang dumi na Oh. Naging maruming-marumi to kasi nung magpunta kami ni Angelo sa Banff nung isang linggo. Sobrang putik ng mga panahon na yon. Patunaw yung ice. Kagaya ngayon, patunaw na naman yung ice. Kung lilinisin tong sasakyan na to, maya-maya lang marumi na ulit. Pero kailangan talaga linisin kasi yung mga salt na napupunta dito sa sasakyan. Kasi yung kalsada, nilalagyan ng salt yan ng Town of Calgary para, or City of Calgary para yung hindi siya madulas, lalo na pagka may black ice. So naiipon yung mga ice, siyempre daanan-daanan yung mga sasakyan. So tumatalsik sa sasakyan mo, nagkakakos yun ng kalawang. So kailangan kahit pa paano malinis yung sasakyan. So siguro punta tayo ngayon sa car wash para malinisan lang ng konti yung sasakyan natin, lalo na yung pinakailalim niya. Kasi nandoon talaga yung mga salt na dumidikit sa sasakyan na nagkakakos ng kalawang para sa sasakyan. Sana ako pwede rin ako i-car wash para maalis lahat ng mga kalawang ko sa katawan ko. Tara na nga. May mga gabi na hindi makatulog. May mga araw na halos ikadurog. Buhay na malayo ka sa pamilya mo. Lalagyan to ng coins. Ulit tayo ng coins dito. Hawakan muna natin. Hindi madali.
Pagod at sikap para sa pinimigay, malayo sa magulang at mga kapatid, nangungulila sa asawa at anak. Karpintero, kamano, kusinero, puro mekaniko o inhinyero, driver o tagahugas man ng plato, Pilipino kang puno ng respeto. Dito na tayo sa bahay. At nung mahugasan yung sasakyan, lumabas na yung mga yung mga katabi ko. Pag nagbukas ng pinto, nagagasgas yung sasakyan natin. Anyway, ganun talaga. Ayos na, malinis na siya kahit pa paano, diba? Kumikinang-kinang na siya. Tapos may makikita kayo mga ganito, parang dagta. Yan, galing yan dyan sa puno na yan. Pag summer, yung mga dagta niya pumapatak dito sa sasakyan. Ayan oh. Tapos ayaw na maalis. Ayan, ang dami sa taas oh. Diba? Mga dagta yan ng puno na to eh. Anak ng tipaklong na puno na yan eh. Anyway, oh, ganun talaga. Ayos na, malinis na siya. So dito na tayo sa bahay at medyo gutom na ako, so magluluto lang muna tayo ng bopis. Meron akong naitaw na baga at saka puso, so yun ang lulutuin natin ngayon. Tara, luto naman tayo. Yung pinaka-ayoko dito sa bahay, pag pupunta ako sa basement parang palagi may lalabas na multo So dito ako naglalabas sa basement. Wala yung aking kasamang tenant dito sa kabila. Kasi ito yung basement namin, sobrang dilim na. Tapos merong isang looban pa dun sa loob na walang laman. So maglalaba lang tayo dito mismo sa harap ng mga wire na to. Daming wire, di ba? Kakatakot. Actually mas nakakatakot yung wire kaysa sa multo So maglalaba lang ako saglit. At naipon na tong mga marumi ko, kaberks. Kailangan nang labahan yung aking mga maruruming damit. Dito sa Canada, wala kang katulong dito. Ikaw mag-isa gagawa ng lahat. Swerte mo naman kung may katulong ka, tapos yung katulong mo mas mahal pa yung bayad kaysa sa'yo. Diba? So laba lang tayo saglit lang. Balikan na lang natin yan after mga 1 hour. Pinatay ko na yung ilaw at akit na ulit tayo dito sa taas. Siyempre patayin natin lahat ng ilaw, titipid tayo sa kuryente. Magluluto ko ngayon ng bopis. Yun ang lulutuin ko. Diyan lang kayo. Magluto muna tayo. Samahan niyo ako. Kaberks, madalas nga pag nagluluto ako ng bopis pinapakuluan ko lang muna. So pakuluan lang muna natin itong mga baga at saka itong mga puso ng baboy na nabili ko nung isang araw dito sa Asian store. Maski na dito sa Canada, marami ring mabibili ng mga laman loob ng mga baboy, baka o manok. Maski na mga pangdinuguan, meron din dito. Kaya yung ibang pagkain na kinakain mo sa Pilipinas, hindi mo masyadong mamimiss kasi meron din dito. Yun nga lang, medyo mahal. Lalo na kung mga prutas kagaya ng lanzones at saka mga guyabano, yun talaga mahal dito. Kung sa mga Filipino restaurant kakakain dito, medyo pricey, medyo mahal ng konti kaysa magluluto ko na lang sa bahay. Pero alam nyo na pagka nandito ka sa Canada, puro trabaho. So mas gusto mo pa na
Minsan bumili na lang ng pagkain o kaya magluto ng pagkain pero good for 3 to 4 days na. Init-init mo na lang sa microwave hanggang sa maubos mo yung mga pagkain kasi nga pagod ka na rin galing sa trabaho. Kaya nga minsan makikita nyo kami na kumakain na lang ng noodles o kaya pritong itlog, sardinas. Hindi dahil nagtitipid, syempre kailangan rin ng katawan natin ng masustansyang pagkain dahil nagtatrabaho tayo pero dahil pagod ka na nga. Most of the time pa nga pagka late ka na dumating sa bahay galing sa trabaho, ayaw mo na talagang magluto kaya minsan nakakatulugan mo na lang na hindi ka na nakakain. Pero ako, ginagawan ko talaga ng paraan na magkaroon ng time para magluto ako maski gabi na kasi nga kinabukasan, yung anak ko naman pag gumising ng maaga, gusto ko nakakain na siya bago siya pumasok sa trabaho. Kaya pag wala talagang ulam dito sa bahay, ginagawan ko ng paraan, nagluluto talaga ako sa gabi. Maski na chicken adobo lang, hagisan mo lang yan ng suka, toyo, bawang sibuyas, tapos pakuluan mo, okay na yan eh. Haba na nang naikwento ko sa inyo, balik tayo dito sa niluluto nating bopis. So, pinakuluan ko lang yung mga baga na yan at saka yung heart, tapos hiniwa-hiwa ko na maliliit. Magsusote naman ako dito ngayon sa kawali ng luya, tapos bawang at saka sibuyas at hanggang sa mag-translucent lang yung mga yan. Kung mapapansin nyo, medyo marami nga yung pinrepair ko na luya at saka sibuyas dito sa ating bopis, no? Gusto ko kasi marami talagang sibuyas, parang sisig ba? Tapos ilagay na natin ngayon tong ating bopis na hiniwa-hiwa ko kanina. Yan lang kasi yung available na laman loob ng baboy nung nagpunta ako sa Asian store. Kaya okay na rin yan. Nilagyan ko lang ng tubig kasi nga pakukuluan pa natin yan para lumambot. Saka ako naglagay ng dahon ng laurel. Tapos nilagyan ko rin ng chili flakes, ng paminta. At saka syempre yung atswete para maganda yung kulay niya mamaya. Ilang beses ko nga na dinurog at kinatas tong mga buto ng atswete. At para talaga makulay na makulay siya mamaya. So ang gagawin ko naman ngayon, haluin ko lang to ng konti. Pagkatapos pakukuluan natin yan hanggang sa lumambot siya sa mahinang apoy lang. Tatakpan ko lang siya, siguro mga 30 minutes ko na siya pinapakulo. So medyo malambot na to mga laman loob na to. Lalagyan ko naman siya ngayon ng suka. Mga pampaalis ng lansa kagaya nga ng luya kanina, tapos suka ngayon. Tapos lalagyan ko pa siya ng 2 piraso ng lemon. Piniga ko nga yung 2 lemon, kinuha ko yung juice niya. Tapos lagyan natin ng asin at saka itong mga bell peppers na hiniwa natin kanina. Halu-haluin lang natin lahat yan. Yan ang mga kaberks, yung simpleng luto ko ng bopis. Napakadali lang gawin, di ba? Sigurado na masarap yan mga kaberks. Lagyan nyo na rin ng mga siling labuyo o siling haba, pamaksiw, bahala kayo, pampaanghang para lalong mas sumarap, lalong maging pampulutan yung ulam nyo. Yan na yun. So maraming salamat sa inyo mga kaberks. Saka huwag nyo nga palang kalimutan na mag-subscribe naman kay Chris Cusinero. Pasuporta naman po. At maraming salamat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. God bless at mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawang mapapagrabe. Mga kaberks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto matik kayo ay tatakamin.